All right. Ayun. Good afternoon to our all online learners and to our viewers and to our teachers watching us here in our live tutorial session for Italay. Ayun po, good afternoon sa inyong lahat. We have here, so far wala pa akong nakikita on my end. Some viewers here, my online learners. Yun po. So we started actually by 3 p.m. However, we just had some errand, some power interruption. So medyo late tayo nag-start ngayon, but we'll still go on with our usual learning session every Tuesday for English 9. And of course, kasama ko si Tutor Job who's currently right now having some very big event or activity in their area. So wala muna ngayon si Tutor Job from SDO Nueva Vizcaya. So ako muna, your Tutor Bay, Tutor Ellie from SDO Camusur will be the one who will teach you the topics and sessions for quarter 3 for English 9. So we're always available and online and live every Tuesday, 3 o'clock to 3:40 p.m. And please share our video tutorial session right now. This could be seen and watched and streamed through different Facebook pages such as DepEd EdTech Unit. So follow nyo yan dyan. Sa ating DepEd Tayo Facebook page, DepEd EdTech Unit and DepEd TV. And we also have our own, we already have our own Itulay page sa Facebook. Search nyo lang Itulay, dapat Itulay. Nandun lahat. You could see all the Itulay tutorial sessions from all subject areas across grade levels, from kinder to senior high schools, then to ALS, and to other special programs na ino-offer ng ating Department of Education. So, yun po. Ayun. Hello, Umana Joanna. Oo, sorry ha, naghihintay ka right now. We had just some power interruption. Could you please share, Omana Joanna, yung ating link sa ating GC? Do you belong sa ating national GC sa mga English 9 learners across the Philippines? Ayun, pakishare ha. So, ayun, 10 seconds to share this tutorial session. Tulungan nyo kami mga Itoly tutors nyo sa English and sa other subjects. Omana, Ermeline, to please share this link yung nakikita nyo ngayon, please share the link sa inyong mga GC, sa ating GC sa grade 9 and sa mga GC nyo sa inyong mga klase sa grade 9 nyo na section and sa feed nyo, pakishare yung ating session. Ano? I'll be alone muna, solo flight tayo ngayon because Tutor Jov has a simultaneous event right now. So we'll be having a fun as always. And right now, alright, so hindi pala gumana yung timer natin. Okay, pa-share po. Thank you very much. I'll be expecting our yung mga learners natin since first quarter na nag-aabang sa atin and always with us sa ating mga tutorial sessions. Alright? So, ayun. So, yun. These are actually our English 9 quarter 3 topics. Okay? Hi, Shara May Jean. Okay po. Shara May Jean Wakiko. Grade 9 student watching from Santa Lucia National High School. Hello. Ermeline from San Mariano National High School. And your teacher is Ma'am Marnelli Mauricio. Ma'am Marnelli, thank you very much for promoting Itulay English 9 to your students. And sana yung mga classmates niya, ni Ermeline, and the rest ng mga students mo po, Ma'am Marnelli, will be could also watch our Italy. Please share our session for today. Maflor Ancheta. Good afternoon po. Watching and listening from San Mariano National High School. So, yung teacher mo, ay si Ma'am Marnelli. Sean Vincent, hello Sean. Sean, could you please share this to our national GC for English 9? Nakashare na ba? Ayun. Thank you very much. Yan. And please share this also to your friends and to your classmates na nakilala mo dito sa ating English 9 tutorial session. Thank you very much, Sean, from San Mariano National High School. Ayun, medyo dumadami na yung mga learners natin. Medyo na-late lang tayo ngayon, kaya could you please tell the others, tell your classmates, tell your grade 9 tuties, grade 9 classmates to watch us this afternoon. So, wala kayong si Tutor Job. So, these are the topics that we have for the entire quarter 3. The first week, which was discussed by Tutor Job, differentiating biases from prejudices. So hopefully you were able to learn a lot from Tutor Job what
biases are and prejudices are. Ano ba to, Sir Ellie, Tutor Ellie? Ayun. For week 2, we have identifying biases and prejudices in reading text. So this shall be our topic for this afternoon. The third one is we will be discussing the fifth macro skill in communication. So sana gets nyo yun. We have yung mga macro skills natin sa language, whether English or Filipino. Kumusta kayo yung skill nyo sa reading? Nagbabasa pa ba kayo? Are you good readers? Critical readers ba kayo? That's reading. We also have listening. Are you good when it comes to listening to your teachers or to someone or sa radio or sa television? Is your listening skill good or is there something to improve on that? Okay, we have reading macro skill, listening macro skill, and we also have the other macro skill. The third macro skill is writing. Okay? If you're a good reader, you should be a good writer also. Okay? So, how's your writing skill? Do you still write essays in your performance tasks? Do you still write poems or reflection papers? Sana kaya nyo yan, learners, yung mga required outputs ng mga teachers nyo sa English. Pagpasensya nyo na, kailangan nyo talaga yung ma-develop no matter how hard or challenging they are given na may pandemic ngayon. And sana hopefully we'll open the classes by next year or by the next year's account. And the fourth one is we have reading. Ano pa kaya? Reading, writing, listening. What's the fourth macro skill? Speaking. Okay? So if you're good in writing, you're good in reading, you're good in listening, for sure you're also good in speaking. Okay? It's okay if your English is not very good when it comes to grammar. At least the best thing of it is you have the ability to be understood by the people you are conversing with. Mas importante kapag naintindihan ka no matter uh, how wrong your grammar is. So it's okay na mamali tayo sa grammar. Even I have some grammar errors and that's fine. There's always a room for improvement. Ayun po. And the fifth one is viewing. So i-discuss natin yan by week 3. Shaira Ancheta, Jewel Dane. Thank you, Sean, for mentioning your classmates or people that you know na mga grade 9 din. Thank you. Paki-mention. Hi, Graymore. Hello. Nice meeting you again. Hi, Riza. Janelle, could you please share this tutorial session to your classmates in SPJ? Yes, Janelle Paulite. And Frances, hello from San Mariano also. Gusto ko pa makakita ng mga familiar and yung mga bago nating mga learners ngayon. So ito yung mga hindi ko na ito isa-isahin na at least makikita nyo dito. Okay, diretso na tayo sa ating topics which is quarter 3, week 2. So sorry, I apologize. Week 2 ngayon, identifying biases and prejudices in reading text. So last week, sinabi ni Tutor Job na ano kayong difference ng biases and prejudices. Ngayon naman, we will be identifying ano yung mga biases or prejudices sa mga ibibigay kong reading text, mga reading material. It doesn't have to be short stories or novels. Kahit mga simple sa modules nyo, baka may makita kayong mga biases or prejudices or sa newspaper or sa mga articles or anywhere na posted sa internet, sa Facebook man yan, sa Instagram or sa Twitter or kahit sa Google. There's a lot. Biases and prejudices are everywhere, even with the people who you are around with. Ano po? So for the reference of this module na pinagamitan namin ng aming topic, galing ito sa Schools Division Office of Navotas. So thank you very much to all of our teachers and to all the admin and supervisors and the superintendent, the development team of SDO Navotas for having us borrow this one, their English quarter 3 module. Thank you very much, SDO Navotas, for the reference. Okay? And yun. So, our objectives, tingnan natin yung mga estudyante natin. Hi, Angelica May Lorenzo. Yeah, thank you very much for mentioning Richelle Golili. Angelica, from what school are you from? Hi, Prince Ablao from 9 Andromeda. Watching from Luis Fe Gomez, Diamantina. Yun. I really admire Diamantina. LFG, Luis Fe Gomez Diamantina National High School, Kebatuan, East District, SDO Isabela. Very active sila dito sa ating tutorial session sa Ito Live. Baka
baka ma-recognize kayo na most supportive school. And sa ating mga students right now ha, if you and your school are very participative sa ating e-tulay sessions across all subject areas, whether it's English, MAPE, Filipino, kahit anong subject area yan, makikita yan ng ating mga tutors kung saang school ka, and you will be recognized na most supportive school sa Italay. Ayun. So, i-awardan kayo ng national na very supportive. Kaya, yung mga classmates nyo na same school kayo, please encourage them to watch Italay every day. Every day, iba-ibang subject. Kahit na medyo late kayo or ahead sa amin, please encourage them to watch Italay. Kasi, maliban doon sa recognition na din na matatanggap ng school nyo kasi marami sa school nyo ang nag-watch ng Italay. Also the learnings, dito kasi dinidiscuss namin yung mga modules. Ano po, we are explaining to you and making it easy for you the topics that are included in your module. So pare-pareho naman yung mga topics natin most of the time across the Philippines, sa buong Pilipinas, pare-para tayo ng topics sa ating every session. Okay? So our objectives for today is the first one, we will be identifying biases and prejudices in reading text. Okay po? And the second one, i-recognize natin at the same time, we will correct common Filipino stereotypes. Tutor Ellie, ano yung stereotypes? Ano mga Filipino stereotypes and disinformation that happen in daily life? And the third one, we will be correcting this information in social media using reliable sources through TikTok or memes or videos. Okay? Kasi in TikTok, just to tell you there's a lot of disinformation. There's a lot of stereotypes, of biases and prejudices. And sasabihin namin, bibigyan ko kayo ng tip on how to correct these prejudices and biases. Paano ba i-correct? How to identify and how to correct these things? Kasi everything around us could be disinformation, could be a stereotype. Ano po? We will see kung paano natin makakorect yun. Okay po? So, this is, and right now, this February 21, this February, we are actually celebrating International Mother Language Day. Okay? International Mother Language Day. Hello, Vina, Janelle, Faith, and Raisa, nag-mention. Thank you very much. Okay? And sa ating mga learners ngayon, I'm sorry, ayun, we are celebrating, my dear online learners, International Mother Language Day. So, this talks about, promoting and celebrating our own mother tongue language. Kayo, could you please comment sa ating comment box, what is your mother tongue? Or your first language that, that you still are using until now na lumaki na kayo? What's the first language that you have learned in your locality or in your area or in your region? Sa amin, I'm from Camarines Sur, Region 5, that's Bicol. Our mother tongue is Bicol. Okay, Bicol. Okay, yeah, Central Bicol. For Sean Vincent and Riza, Ilocano and Ibanag. Tama ba pagkaka-pronounce ko? Is it Ibanag o Ibanag? You could correct me. Ano ba 'yon? What's the correct one? Ibanag or Ibanag? Is it the first or the second one? Sige, Sean. Riza also is Ilocano. So Ilocano yung language nila. How do you say magandang araw sa iyo, Tutor Ellie? Or magandang araw sa iyo, Tutor Ellie. How do you say that in your local language? So, Janelle, Vina, Bicol, Marina Aldao, I'm a Bicolano, how to speak Bicol, mga kaano ko to sa Bicol. Okay, Marina hapon, Marina agay sa Indo, mga estudyante, mga aki. Yan. Kay Micah, Tagalog daw sa kanila. So, yun naman yung mother language nila and that's fine. For Grammar, Ilocano and Filipino. These are the two mother languages ni Grammar. Kasi yun ang nakalakihan. Some of our parents used to teach us 2 or 3 languages. Minsan, yung mga parents ngayon, tinuturuan na yung mga anak nila ng English, Filipino, ng Bisaya, sabay-sabay na multiple languages at the same time. Ibanag. Okay? Tama ba siya? Okay. Ano siya? Yung pangalawa po, Ibanag.
Ibanag or ibanag? Ayun. Sige. Naimbag nga aldaw, sir. So, in Ilocano, good morning, magandang araw, is naimbag nga aldaw, sir. Naimbag nga aldaw, good day, magandang araw, tama ba? Naimbag nga aldaw, Tutor Ellie, sir. Ayan. Good morning, naimbag nga aldaw. Din, sa inyo. So, speaking of ibanag, hindi ko pa rin get. Thank you, pero yan. For Ermeline Madawin, sabi niya, Tagalog, Ilocano. Okay, sabi niya, Ibanag. Tama ba yun? Saan tama yung Ibanag? Ibanag, no? Riza, makasta nga agaw, sir, in Ibanag po. Magkaiba din yung Ibanag. Makasta nga agaw, sir. Makasta nga agaw, sir, Ibanag. Ayun. How about makasta babe? Hindi ko get. So, how about the other online learners natin? How do you say good day or magandang araw sa inyo? Magandang araw sa iyo, Tutor Ellie. How do you say that? Agaw. Aggaw. I'm learning something. Thank you very much, Sean, for correcting my pronunciation. Alright, since we are discussing, we're celebrating, hopefully you are promoting your own language and there's nothing wrong when using, do not be afraid or do not be ashamed of using your mother tongue. It's better, ako for me on my personal note as a teacher, I am an English teacher but I want my students to learn more their own mother tongue language because it's part of their way of life. It's part of being who they are. So if Sean Vincent is an Ilocano, you should learn more about the Ilocano language, Riza, than uh, and next one is English. Next one is English. I'd be better than that. It's better. Okay, it's just because it's so hard. It's so ironic that you are good in English, but you don't know anything about your own, your origin, your own culture, your own language. It's you. We better appreciate first our own language than the other one. Okay, so that's my message to you. And since we're talking about mother tongue language, and it's talk about and it's something related with culture, about our own as a Filipino in the Philippines. I have here the first activity. The activity is basic fact or block. Chan and the rest. Riza, Maika, Jason, hello. Who others? Grimar. I'm waiting for the others. Richelle. Sino pa ba? Shara, Marla. Hello, Marla from San Mariano. Thank you for your teachers for inviting you or encouraging you to participate in our Itolay tutorial session. Francis and the rest. Alright? So dito, you just have to identify if each statement is a fact or a bluff. Okay, tama ba ito or mali? It's wrong, Sir Eli. It's correct. Okay? Ito ay mga statement. Siguro narinig nyo na itong mga statement na to and I want you to answer if the following statement is a fact or a bluff. Let's start. Number 1. Okay. Filipinos don't speak in English. Is it a fact or a bluff? What do you think of this? What's your opinion? Filipinos don't speak in English. Filipinos don't speak English. Hindi daw kayo marunong, hindi daw tayo nagsasalita ng English. Yun ang tingin daw ng iba, ng ibang locality, ay ng ibang nationality rather. So sabi ni Riza, ni Vina, this is actually bluff. A lot of Filipinos are good speakers, good writers, good readers, good speakers when it comes to English. So this is not true. Bluff. Bluff, 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 bluff. Hi, Kelly Brandes from Ocampo National High School. Please share this tutorial session to your classmates and to your news feed. Yep, this is a bluff. Okay? Siyempre naman, that's why we're good. We're better English speakers than other Southeast Asian nations. Okay? Ito daw yung sabi, according daw sa mga libro or according daw sa mga chismis dyan, ang tingin sa atin ng ibang bansa ay Filipino speak Spanish. Kasi daw, we were colonized by the Spaniards for 333 years to be exact. So, they thought that Filipinos are, they speak in Spanish. Okay? What do you think of this? Okay, sabi ni
Okay. Sabi ni Sean, it's fact. Sabi ni Raisa to, it's fact. Grammar fact. Pero sabi ni Maika, fact or depende, Sir El. Tandaan nyo ha, Filipinos yung nakalagay dito. So anywhere else, kapag ako ba ay nagkausap, pumunta ako ng Luzon, Visayas, Mindanao, anyone na makasalumuha ko ng Filipino, they speak Spanish. Okay? Do they speak Spanish? Kayo ba? Filipino ba kayo, Jaisel, Grimar, Janelle, Ermeline, Avi Villanueva Pilapil? Are you Filipinos? If you are Filipinos, do you speak Spanish? So what's the answer? Okay, so let's try to think of that. Sige, dito tayo. Dito tayo sa the third one. Okay lang naman ha, it's your opinion. Okay. Dog meat is normally eaten. So, sabi nila ng ibang nationality, we eat dog meat. We eat dogs. Have you eaten a dog meat before? Sa ating online alert, nakakain na ba kayo ng karne ng ng aso? 'Di ba usually ganun sa mga, ako nakakita na ako doon na there are some Filipinos, especially yung mga manginginom natin dyan. Oo, sabi ni Sean, mga lasinggero, sir. Kumakain ng karne ng aso. Ayun. So, lahat ba ng lasinggero kumakain ng karne ng aso, Sean? Fact ba yun? Dog meat is normally eaten? Okay. Fact daw, sabi ni Ermeline. Sabi ni Grimar, fact din. Sabi, ayun ha. So that's your opinion ha, we'll see. Okay. Oto, do you agree? Okay. All Filipino men are cheaters. Mm-hmm. Yung mga lalaki daw na Filipino sa atin, sa Pilipinas. Pag lalaki, cheaters, mga manloloko. Totoo ba to? Is it a fact or a bluff? Sabi ni Raisa, di naman po, sir. Sabi man ni Maika, fact? Are you sure pa? Okay, all Filipino men, lahat daw ng Filipino men are cheaters. Pero sabi naman ni Sean, medyo fact daw. Medyo, could, meron bang tinatawag na medyo fact? Medyo totoo? Parang hindi na yun totoo eh. Pag ang totoo, naging medyo, parang hindi ka sure eh. So, hindi na yun totoo. It's not factual at all. So, sabi ni Janelle Jaisel bluff, ha ha ha. Sabi ni Mike at fact, depende pa rin sa ugali ng lalaki. So, parang grabe ha. Half-half, sabi ni Osha. Hello Osha. Anong real name mo, Osha? Hi Shane or Shan. I don't know how to pronounce your name. Ayun. All Filipino men are cheaters. So, it could be fact or black. Depende sa opinion nyo, ha? Sabi ng iba, it's fact and black. How about this one? Filipinas are easy to get. Totoo ba? Shan, Shane, Maika, Angelica, Avi, Princess, Krisha, Rochelle, Riza, Filipinas are easy to get. What's your answer? Oh, what's your answer? Filipinas are easy to get. Is it? Sean Vincent, yan daw ang true. Filipinas. Kayo ba mga babae are easy to get and boys naman, kaming mga lalaki are cheaters? Are you sure of that? Ha? Are you sure of that? Bluff, sir. Depende po. Sabi ni Janelle Fact, Filipinas are easy to get. O yan, laka Janelle. Lahat ng Pilipina, lahat ng mga classmate mong babae, lahat ng Filipina, simula Luzon hanggang Mindanao, are easy to get? Sure ka ba dyan? Pag pogi, sir, easy to get ang mga babae. Natatawa naman ako dito, Grabe kayo. Sige, let's see, ha. Those are your opinions naman, ha. About this, Filipinos are always late. Totoo kaya to? Late ba yung mga Filipinos lagi? Always, ha? Always. Are Filipinos always late? Yes or no? Fact or bluff? Fatima. Oh, sabi ni Sia bluff. Sabi ni Riza. Kasi feeling ko naman si Riza, she's always, she wakes up early in the morning and he never
never gets late. She never gets late naman when she goes to school. So, sabi ni Giselle Bluff, sabi ni Richelle Kulili, it's a fact. Maybe personal experience na lagi talagang, ano no, uh, maaga nagigising or late nagigising. So, bluff sir, kasi sa mga baryo po, maaga nagigising. So, people daw in the barangays they usually wake up earlier than those in the cities. Totoo ba yun? Nagpupuyat sir sa maling tao. Ay, parang iba na yun. Parang iba na yun ha. Parang iba na yun. So, let's see. And, yun. How about this one? We are short and tiny, but we love basketball. Totoo kaya to? Filipinos daw ay mga mabababa and maliit, pero we love basketball. We are fans of basketball games. And yun, sa UAAP, sa mga paligid, sa mga barangays, yun, yung mga lalaking, di ba? Or mga babae, they are short and tiny. Is that fact? Colonized by the Americans, kaya fact, sir. Let's see. This one, Filipinos love rice. What's your answer with this? Filipinos love rice. I would agree with this. I would agree. I think this is a fact. Filipinos love rice. Okay. Sige. Let's see. Now, my dear learners, yung mga statements na pinakita natin kanina, kaya hindi ko din masabi if each of the statement is a fact or a bluff kasi those are your opinion. Hindi pwede magsabi tayo ng fact doon because pag nagsabi tayo ng fact or bluff doon, na yun talaga ang sitwasyon natin. Like for example, all Filipino men are cheaters. Pag sinabi natin fact, ang tawag po doon sa lahat ng statement na yun ay stereotypes. Okay? Tawag doon ay stereotypes. So kapag nagsabi ka na ang mga Pilipina ay mga easy to get, nagsabi ka ng, yes sir, they are easy to get, fact po yun, you are actually stereotyping. Those are stereotypes. Pag sinabi nating stereotypes, my dear online learners, these are overgeneralized concept applied to all members of a group. And this could be either positive or negative. And stereotypes or stereotyping is wrong. Okay? Stereotyping is not the truth. Stereotyping is not factual. Kaya pag sinabi, nag-survey dyan na Filipinos, balik tayo dun ha, Filipinos, let's say, pag sinabi mo bang, eto ha, dog meat is normally eaten in the Philippines. May nagsabing, sir, it's fact. It's factual. It's a fact. So therefore pala, lahat ng Filipinos, anywhere, lahat sila kumakain ng dog meat. Ako nga hindi kumakain, Filipino ako. So that's an overgeneralized idea. Wrong generalization. Just because may kumakain sa katabing bahay na manginginom ng dog meat o karne ng aso, it doesn't mean na lahat ng Pilipino sa Pilipinas ay kumakain din ng karne. That's a faulty generalization. That's an overgeneralization. And that is a stereotype. And stereotype is wrong. Stereotyping is wrong. Pero I respect your opinion ha, pero tinuturuan ko kayo na we don't generalize people just because nakikita natin na may ganoon. Halimbawa, all Filipino men are cheaters. Pag sinabi mong fact, pati pala ako, lalaki ako, cheaters ba ako? I never did cheat. Hindi naman ako nanloko eh. O, tanungin mo yung papa mo or sa mga lalaki dyan sa bahay nyo or sa school nyo, mga teachers yung lalaki. Kung sinabi mong fact na all Filipino men are cheaters, lahat ba ng lalaki talaga ay cheaters? Hindi naman. So, it's wrong. It's wrong to say that it's fact. Okay po? Filipinos are always late. Though generally talaga may ganong klaseng attitude which is very bad and unethical. Ano po? Filipinos are always late. Pag sinabi nating facto, at all times, lagi tayong late Filipino. Because there are some Filipinos na very early sila gumising. Sabi nga kanina ng mga response ng mga classmates niya dito sa grade 9. Okay? And yun, Filipinos love rice. Hindi lahat ng Filipino gusto ng sinaing ng rice. Yung iba,
'Di ba? Filipinos din sila, though nakatira sila sa ibang bansa, walang rice doon. Hindi nila gusto yung rice kasi pwedeng nasa ibang bansa sila or nagpapayat sila, so hindi nila gusto ng rice. So, o stereotyping yon. Pag nagsabi nating Filipinos love rice. Okay po? Sama na malinaw yung stereotyping or stereotype. These are overgeneralized concept na ina-apply natin sa buong grupo. Ilalahat natin na hindi naman lahat ng lalaki cheaters, hindi naman lahat ng babae ay easy to get. Okay? Malinaw yun? Grade 9 ha? Don't generalize. Don't overgeneralize. Don't say stereotypes. Huwag tayo mag-stereotype. Okay po? And actually, Mhm. Okay, bias, prejudices, and stereotypes are harmful. Bad po ito. Masama po ang Okay lang, Micah, it's okay. It's your opinion. Pero right now, wag tayong yung mga biases na na-discuss ni Tutor Joe, prejudices and stereotypes are all harmful. We don't generalize them. Just because nakita natin siya na ganito siya, the entire buhay niya, hinusgahan na natin siya na gano'n. Wag gano'n. We don't stereotype people. Okay? Avoid stereotyping. Okay? Dito tayo. Ano yung stereotype? Anytime, nangyayari yung stereotype kapag anytime we group individuals together and make a generalization or judgment about them without knowing them, wala silang kaalam-alam. Halimbawa, Sean. Itong si Sean, sabi niya, yung mga Pilipinas daw ay kumakain ng karne. O ako, isipin ko naman si Sean parang ano naman to? Parang hindi naman to si Sean nag-aral. Parang ang stereotypical yung tawag sa mga taong nag-stereotype. Stereotypical. Etong si Sean, very judgmental, stereotypical. Hindi naman niya kami dito kumakain ng karne ng aso. Pero sabi niya, all Filipinos daw kumakain ng karne. And yun, yan ang example ng stereotype. Ito si Prince Kyle Robles. Halimbawa, nakita ko si Prince Kyle Robles na nagko-computer. Tapos nakita ko lang siya isang beses. Ito si Prince Kyle, computer ng computer. Siguro siguro pati pamilya nito mahilig din sa computer, lahat sila. Ayun, na-generalize na yung buong pamilya niya. Halimbawa, ito pa, magbigay tayo ng example, si Ermeline, halimbawa si Ermeline. Etong si Ermeline, mahilig si Ermeline magpuyat. Ganito, ganyan. Tapos hindi man lang siya sinasabihan ng parents niya. Baka yung parents niya, pabaya din sa kanya, hindi sila inaalaga ng maayos. O yun, that's stereotyping. Lahat na, dami nang nasabi sa pamilya mo. Nilahat na kayo. O halimbawa, yung section na Nine Galaxy, Edsalyn Acosta, sabi, yung Nine Galaxy, hindi naglilinis. Isang beses nagpunta ako sa Nine Galaxy na room, tapos hindi naglinis. Tapos ever since, yun ang tingin mo sa mga tao, sa mga estudyante ng Nine Galaxy, ng LFG Diamantina National High School, na yung mga estudyante dyan, grade 9 Galaxy 9, hindi sila naglilinis, hindi sila marunong maglinis ng classroom. O, that's stereotyping. Malinaw po? Is it clear? That's stereotyping. Okay. Don't judge by its scope. Ayun ha, stereotype. Yung lalahatin mo na sila, na hindi mo naman sila kilala, pero lalahatin mo na sila. And stereotypes are examples of bias. So, na-discuss ni Tutor Job yung bias. So, bias, yung may sarili ka ng parang discriminating. Na may sarili ka ng notion na, na bias ka, na just because, yes, oo, tama, sabi ni Micah. Oo. Halimbawa, mga classmate mo, example in your own classroom, parang let's say, may competition sa school. There's a school competition. And kayo, dyan sa grade 9 Scorpio, sa Doña Magdalena Gapod High School, may contest sa grade 9 section. O siya, tapos, yung isang classmate mo, parang let's say, nag-contest doon, ang susuportahan mo, kahit hindi suportahan mo yung section mo. Kahit hindi naman siya qualified na mag-compete doon. Okay? So parang bias ka na sinusuportahan mo siya dahil classmate mo siya, pero hindi naman siya qualified. Ano po? So yun yung bias. Behavior mo yun. Ano po? And yun po. And prejudice, ulitin ko lang, our opinion, nasa utak mo pa lang to. Usually negative yung prejudice na to. And
It relates to feelings and attitudes about that person or group of people. Mga, yun, it's something about judgment, yung mga papangusga, mga prejudices, mga bias, mga stereotypes. And ito, tingnan natin to ha. So stereotype, there are actually 5 types of stereotypes. May cultural tayo, may social, may racial, may gender, may religious stereotype. Tingnan natin to, my dear online learners, if totoo to or hindi. Number 1 is cultural stereotype. Example, Ifugao people always wear bahags. Totoo ba to? Totoo ba to? Ifugao people, yung mga kapamilya natin o mga kababayan natin ng mga Ifugao people sa Northern Luzon, ay mga they always wear bahags? The answer is no. This is a cultural stereotype. Hindi totoo. Because yung mga Ifugao people, ay mga ano na din sila, they have already, may mga damit na din sila, nagmamall na din sila. So they have they have various profession, may mga teachers na from Ifugao, so hindi natin pwedeng sabihin na lagi na lang sila nakabahag. Ano po, they are also civilized people. So yan ha, stereotyping is wrong. This is wrong. Cultural stereotype, example ito, yung sa culture, okay, mali ito. Hindi lahat ng nasa bundok ay nakabahag. Mali din yun ha. Mali. Next one. Ito ay social, hindi ko napalitan. This is a social stereotype. Yung mga people daw from Manilas are arrogant and social climber. Social stereotype ito. Totoo ba to? Yung mga Manilenyo daw na mga grade 9 learners, yung mga nandito nanonood sa ating tutorial session, ay mga arrogante, mga mayayabang, porket nakapunta sila ng Manila, mga social climber sila. The answer is no, wrong. Okay? Mali ang pag-stereotype. Mali-mali ito. And usually, meron pa tayong stereotype na kapag, alam nyo ba yun, my dear online learners, I always hear this kind of statement from most people na if once na pumunta ka daw ng Manila o once you go to Manila, puputi ka daw. Narinig nyo na yun? Have you heard of that statement or that story? The once you go to Manila, your skin will become whiter, puputi ka daw. Ako dito sa Bicol region, lagi namin to naririnig. Pag pupunta ng Manila, pumuputi daw. Ewan ko daw yung tubig doon. So this is wrong. Mali yun. Ano po? Third one, racial stereotype. Ito, medyo critical to ha. Napaka-critical. Race. Yung race, ang nag-stereotype ka about sa race, sa ano nila, grupo, mga race. Example, Aitas are uncivilized and are farmers. Totoo ba to? Yung mga kaibigan at mga kababayan nating mga Aitas, okay, na yung iba nasa mountain, yung iba nasa city na din, okay, sabi ko sa'yo, they are civilized even noon pa. May sarili na silang sistema at culture. So, hindi lang sila naninirahan. Hindi naman lahat sila naninirahan sa bundok, meron sa ilog din, meron din sa city, minsan nagmamall pa, and there's nothing wrong with that. Ano po, kulay lang nila yon at race, pero they are people. They are human person. Tao sila. Kung anong ginagawa ng normal person, yun din ang ginagawa nila. And we should stop stereotyping. Aitas are civilized and they are not only farmers. May mga Aitas tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Some are teachers. Some are engineers. Ang iba ay leaders. Mga ganyan. Ano po? They are not only farmers and there's nothing wrong about being a farmer, right? There's nothing wrong about being a farmer. Ako ay salute. I salute all farmers. Sa lahat ng profession, one of the professions that I salute most, mga farmers. Without them, wala tayong makakain na bigas. Sabi natin, we love rice, no? Gusto natin ng rice, ng palay ng sinaing. Without the farmers, wala tayong makakain. So, saludo sa kanila. And walang mababa. Ako, pag sinabing magsasaka, mataas tingin ko sa kanila. Yung hirap na dinadanas nila kahit lugi sila, sana mabigyan ng government ng more support yung ating mga farmers at hindi sila, wag nilang gawing mababang status yung pagiging farmers. Hi, Angelo Layos. Hi, Kelly. Hi, Princess Athena. Yes. Ano po, yung next one, gender stereotype. About naman to sa gender. Sabi dito,
women cannot be leaders. Do you agree with this, Riza? Hindi ka ba pwede maging president ng section nyo? Hindi ka ba pwede mag-lead ng choir, ng alam meron kayo, ng sabayong pagbigkas or speech choir, o may performance task kayo? Alam ba, sasabihin nila, oy Riza, hindi ka pwede mag-lead kasi babae ka. Okay ba yun? Ganun ba? Is it good? Nag-aaral kayo ha? So dapat mag-isip kayo. Hindi tayo pwede maging bias. O Shan, okay lang ba yon? Women cannot be leaders. Yung mama mo or kung may ate, ay yung mama mo halimbawa, sa bahay, sinabihan ni papa mo na, oy, ako ang masusunod dito. Dahil ako ang ama. Tama ba yon? Tama ba yun, Shan? Narinig mo na ba yun? There are a lot of families na ganun yung setup. Na just because lalaki yung papa, lalaki yung papa, siya yung head, tama. Hindi ibig sabihin na siya ang head ng family. Pwede ding babae. Women could also be leaders. Sabi nga ni Micah dito, Sir, Tutor Ellie, wala po sa gender yan. Yung trabaho natin, posisyon, task, or designation sa bahay man yan, or sa school, o sa performance task nyo, or sa kung anong activities na ginagawa nyo o nakikita araw-araw, walang kinalaman ng gender dyan ha. It's only the gender. Women, men, and gays, lesbians, transgenders could be leaders. Anyone could be leaders despite of their gender, of their culture, of their race. As long na qualified sila doon sa position na yon. Malinaw ba yon? We are on qualification, not on gender, not on culture. Okay po? The next one is religious stereotype, which is very, very wrong also. Sabi dito, Muslims are terrorists. Pwede ba yun? Hindi yun tama. Muslims are followers of Islam, and Islam is also a religion in the Philippines. Kaya pag tinanong ka, Isabela, Osha, MJK, Siringan Carino, Maricel, Raisa, Ermeline, Kelly, and Genji Sales, Angela Claire, pag tinanong kayo, ano ang religion sa Pilipinas, huwag kayong magsasabi na ang religion sa Philippines is Christianity, Roman Catholic. Mali yun. Ano po? Because Philippines is diverse when it comes to culture and religion. Hindi pwedeng ganon. Pag tinanong ka, ano ang religion sa Pilipinas? Napakarami po. Meron po kaming Roman Catholic, meron po kaming Christians, meron po kaming INC, meron po kaming Islam, at meron din po kaming Buddhism, meron din Sikhism pa, ang dami. Okay? And Muslims, okay, and ang Muslims po ay hindi matatagpuan sa Mindanao. Okay? Ang Muslims ay religion related lang. Kahit nasa Luzon ka man or Visayas, Mindanao ka, pwede kang maging Muslim. Kung ang gusto mong religion ay Islam, walang problema doon. Kung gusto mo maging Roman Catholic ka, go. Kung gusto mo maging follower ng Islam, maging Muslim ka, walang problema. And they are not terrorists. They are not terrorists. May mga kaibigan tayo at kapamilyang mga Muslims. And just because nandun sila karamihan, generally sa Mindanao, at may mga war doon, or hindi po yung totoo na laging may war sa Mindanao. Kahit sa Luzon, merong nagbabarilan. Kahit sa Visayas, meron din ganun. Anywhere sa buong mundo, merong wars, merong mga ganong encounters. And hindi po terrorist yung ating mga kaibigang Muslims. Ano po? We don't stereotype them. We don't generalize them because of their religion. Okay? Mali yun ha. Tandaan natin ha. Religious. Tandaan natin ha. Yung 5 ito. Okay po? Cultural, social, racial, gender, religious stereotypes are all wrongs. Wrong generalization to these are faulty generalization. So pag tinanong ka, kumusta naman yung mga Bicolano? Baka sabihin nyo, yung mga Bicolanos, mga pangit ugali. Wrong yun ha, wrong stereotypes. Wrong yun, mali yung stereotype ang tawag doon. Mahirap yun. Ano po?
Opo. Sabi ni Micah dito, kahit maraming simbahan, si Lord lang dapat sinasamba po. Alam mo, Micah, let me tell you, hindi lahat ng tao naniniwala na may Diyos. And that is a religion. Pag sinabing religion, by definition, hindi po ibig sabihin nito, my dear online learners, na lagi naniniwala sila sa Diyos. Kasi may dalawang uri niyan, sasabihan kita, may tinatawag tayong theism, na ang theism ay yung mga religion na naniniwala na may Diyos, whether isang Diyos or maraming Diyos. At meron ding religion na atheism. Okay? Mga religion yan na hindi naniniwala na may Diyos. Okay? So, yung sinasabi mo na si Lord lang dapat sinasamba po, ay okay naman yan, opinion naman yan. Pero hindi yan pwedeng i-generalize natin, Micah. Naintindihan ba, Micah? So, that's also a stereotype. Nasasabihin natin, dapat si Lord lang ang sinasamba natin. Hindi po pwedeng sabihin natin yon sa ibang tao. Dahil may mga ibang tao na iba-ibang paniniwala. Sabi nga ni Riza dito. May mga ibang tao na hindi po talaga naniniwala sa Diyos. That's true. Search nyo sa Google, atheism. A-T-H-E-I-S-M. So, wag lang natin isipin na pag sinabing theism, religion, laging may Diyos. May mga religion po na wala silang Diyos. Okay po? Yan. Sana naging enlightenment sa atin, my dear online learners. Huwag yung sabihin na dapat maniwala lang tayo kay Lord kasi may mga iba't iba tayong paniniwala. That is a stereotype. Huwag tayong magsasabi na ganun ha, that's a stereotype also. O tingnan nyo ha, may mga statement tayo araw-araw na di natin alam ay bias. Hindi natin alam na yung sinasabi pala natin ay stereotypical. Hindi natin alam yung sinasabi natin ay prejudice. Nanghusga na tayo, nilahat na natin. Ano po? Kung ano yung religion nyo, hindi nyo kailangan magsabi, sali ka sa amin, ganito, ganyan, kasi nandito yung, hayaan natin yung ibang tao mag-decide for themselves. Okay po? With gender, kung ano man ang gusto nilang suot, based on their gender expression, okay, medyo massive kasi ang discussion when it comes to this kind of things. Ano po? Cultural, social, racial, gender, religious. So, respetuhin natin yon base sa facts. Yung babasihan natin ng judgment ay facts. Wala nang iba. Hindi opinion ng ibang tao. Facts. F-A-C-T-S. Doon lang tayo sa facts. Okay po? Facts. Maniwala tayo doon ha. Facts. Doon tayo sa nagsasabi factual. Ano po? Doon tayo maniwala. Kasi marami, sana Jade, Graymar, Krisha, Riza, hindi tayo agad naniniwala sa mga nandun sa TikToks o sa Facebook man yan o sa Twitter. Mag-research tayo kung tama ba itong sinasabi nitong, whether artista man yung nag-post or wag tayong maniwala sa sinasabi nila. Ito yung identify natin. Tingnan nito, what's wrong with this text? Tingnan natin. Is there something wrong with this text? I'm sorry. Is there something wrong with this text? Check ko lang ha, may mali kasi. Okay, is there something wrong with this? Check natin ha. Identify natin yung bias or prejudice dito. Is there something wrong with this? Check mo yan. Check natin yan. Merly, Shia, Riza, Jade, Graymar, and the rest ng online learners na nandito pa. Tingnan nyo. I am British. I am an English teacher. I am Filipino. I am a domestic helper in Hong Kong. I am Japanese. I have a sushi restaurant in Hong Kong. I am Chinese. Shanghai is my hometown. I am Indian. I study in an international school. Do you think this is correct? Alam nyo, this is actually, this is from a workbook or work text. Daw yung nakita ko kasi sa article, matagal na to na nabalita, pero this is from a Hong Kong textbook daw. Tingnan nyo yung makikita sa mga module ng bata. Tama ba to? Is there something wrong with this text? Pag British ka, English teacher. Pag Filipino, domestic helper in Hong Kong.
Pag Japanese, may sushi restaurant. Hindi man, di ba? So ito, there's something wrong with this. This is entirely wrong. So for sure, baka may nakita kayo nito sa module nyo, you have to correct that to your teachers. Sabi, ma'am, bakit ganito po yung activity na to? Parang ano siya, stereotypical, parang bias siya, ma'am, parang prejudice siya, ma'am, sir. Hindi naman ganito. Porket British siya, English teacher agad. May mga British din naman na hindi marunong mag-English. 'Di ba? Like for example, physically, may disability sila, hindi sila marunong mag-English, pero British sila. Oh, Filipino, domestic helper agad. Gusto nyo yon? Your parents or some of your parents or relatives na nandun na domestic helper ngayon, pag sinabi or Filipina or mga relative yung Filipino, diretso agad domestic helper. Hindi ganun. That's so wrong ha. Wrong yan ha. Mali. Pag Japanese, may sushi restaurant. Di ba pwede ka naman Japanese ka pero may Filipino restaurant ka. Di ba po? So pag Chinese ang hometown mo Shanghai, pwede naman Chinese ka pero pinanganak ka sa Pilipinas. Pwede pinanganak ka sa Isabela, sa Bicol, sa Mindanao, 'di ba? Sa Cebu, sa Visayas, sa Davao. Pwede naman ganoon ha. So very critical to ha. Pag may nakita kayong ganito sa module nyo, i-correct nyo, sabihin nyo sa teacher nyo. There's always a proper avenue for complaints. Okay po ha? Next one. Oh, if given the chance, will you join this rally? Sabi dito sa sagot, no, because the government has really doing their best for all the Filipino people and their constituents. So pag nag-join ka na sa rally, mali agad? Mali ba mag-join sa rally? Hindi po mali. Karapatan po yan mag-rally ang mga tao, especially pag may nakikitang mali sa trabaho nila o sa gobyerno. And that is factual. Kahit anong gawin natin, that is factual. It's a fact. It's wrong. Sabi dito ng sumagot dito, ito ay answer key sa module. Ano po? Mali po ito ha. Pag may nakita kayong ganito sa module, as simple as your module, i-correct natin, sabihin natin sa teacher natin. Huwag kayo mahiyang dahil ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi paninira. Tandaan natin yun ha. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi paninira. Walang mali sa pagsasabi ng totoo. Ano po? If given the chance, will you join the rally? Syempre naman, kasi kung kailangan naman talaga, kailangan your voice will be heard by the people sa taas. O halimbawa, may ginawa ako. Halimbawa ako teacher nyo ako sa English 9, sinabihan ko kayo, gawa kayo ng pelikula, tapos next Monday na ang submission. Pelikula pinapagawa sa inyo about prejudice, bias, and stereotype. Monday na submission. Hindi naman tapos, hindi ba kayo magreklamo doon? Magreklamo kayo because there's something wrong with that. How could you come up with a movie na Monday na ang deadline? Di ba? So yun ha, matuto tayo magsabi ng totoo in a proper way, in a very disciplined and diplomatic way. Magsabi tayo ng totoo, maging honest tayo sa teachers natin, sa trabaho, or sa government. Kasi hindi naman at all times, yung gobyerno natin ay maayos. Wala naman perfect government, pero kapag nakita natin na medyo there's something wrong na we have to speak up. And rallying is one way to express your freedom. Ano po? Wala pong mali doon. Alright, how about this one? Nakita din ito sa isang module. Okay, Angel Locsin is an obese person. Nakalagay dito, she together with Coco Martin eats fatty and sweet food in Mang Inasal fast food restaurant most of the time. In her house, she always watch television and does not have any physical activities. What do you think will happen to Angel if she continues her lifestyle? Yung pagiging mataba ba ay masama? Pag mataba ka, Mahika, Nerissa, Raiza, Angel Hidalgo from Lipa City, English teacher, Ma'am Merly Suarez. Hello po, thank you very much. Pag kayo ba ay mataba, problematic ba? So pag halimbawa wala kang physical activity, tapos kumakain ka lagi sa Mang Inasal, is there something wrong? Wala naman, di ba? Naman kung mataba ako, masaya naman ako, healthy naman ako kahit mataba ako. Kasi may mga taong mataba pero hindi healthy. May mga taong payat, hindi din healthy. May mga taong mataba pero healthy,
May mga taong payat pero healthy. So, iba-iba po yun, ano? So, we have to correct this. Reading text po itong mga modules na to. Ayoko hindi na ako pupunta sa examples ng mga novela, short stories, as simple as our modules, our activity sheets, or kung ano nakikita nyo sa mga libro, or sa internet, or sa cellphone, or sa Instagram. Ano po, we have to correct this and report this in the proper avenue. There's nothing wrong with being an obese. Kung mataba naman siya, anong pakialam natin doon? Pero siya, tingnan niya Graymar, if ito bang pagiging mataba ko, nakaka-apekto na ba to sa trabaho ko? Ito bang pagiging mataba ko ay harmful sa health ko? If yes, there's something wrong. Pag ganong level. Pero hindi mo kailangang magpapayat. You don't need to be sexy or to exercise every single day just for the validation of other people. Hindi mo yun kailangang gawin. Just sinabihan ka na, uy, magpagupit ka na dahil medyo pangit na buhok mo, or magpapayat ka na dahil pangit ang pataba. O, hindi yun ha. Huwag kayong magpapayat for the sake na gusto nyo lang ma-approvean ng ibang tao. Magpapayat kayo dahil gusto nyo. Malinaw po? Is it clear? Magtrabaho kayo dahil gusto nyo. Ano po? Personal choice nyo yun at hindi ng ibang tao. Sana malinaw yung topic natin ngayon, ha? So, ayun. So, ngayon, ang bottom line naman dito, my dear online learners, ay we have to be good readers. Janelle, Anna Rose, Riza, Kelly Brandes, Grimar, Krisha, Ronnie, Osha, Shan, we have to be good readers. Matuto tayong magbasa ng marami. Because good readers are critical thinkers. Magaling sila mag-think critically. Ito bang sinasabi nito na ang mga Pilipino daw ay mga mahirap? Totoo kaya ito? O hindi yan totoo. Kailangan mag-research. Okay? Mag-research tayo. Kaya na kailangan natin ngayon, especially ngayong eleksyon. Okay? Kailangan hindi tayo maging bias just because nakababayan natin yung magtatakbo bilang kagawad, kapitan, congressman, o sa Senado, pagiging senador o kongresista, it doesn't mean na taga sa atin yan, bobotohin na natin. Hindi pwede yun. Iboboto natin sila o susuportahan natin sila dahil maayos sila magtrabaho. Hindi dahil kapamilya natin sila o kababayan natin sila. That's bias. Ano po? So, avoid natin yung bias, avoid natin yung stereotype, let's avoid prejudices. Malinaw po ito, ha? Okay, huwag tayo maniniwala agad. And for that, ito yung ating mali ito. So, my dear online learners, ito yung gagawin natin. Ano po? Ngayon, may gusto akong ipagawa sa inyo na sana magawa talaga ng magaling. O, ito ha, tingnan natin. Okay. Ang gagawin nyo is kung magko-correct tayo ng mga disinformation. Pag sinabing disinformation, mga fake news ito, fake news o mga bias, mga prejudices, mga stereotypes na makikita nyo sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok, at saan-saan man, sa libro man yan, sa mga activity sheets nyo or sa module, i-correct natin yan. Tapos gamitan nyo ng TikTok or memes or videos, pwedeng ganun. I-correct natin. Hanap kayo ng problematic na statement, whether bias, prejudice yan or stereotype, maghanap kayo dyan na nakalagay kahit saan, nakalagay man yan sa wall ng bahay, nakalagay sa poster, nakalagay man yan sa tindahan, o sa commercial, o sa mga pelikula, tingnan natin. Tapos, magawa kayo ng video, i-correct nyo. Sabihin, gawa kayo ng video, this is wrong, this is a bias, this is a ganon-ganon, or gawa kayo ng memes na mali yun. I-correct natin yung mga disinformation at ilagay natin yung source. Okay po? Okay ba? Naintindihan ba yun? Then pakisend yun sa ating GC or i-message nyo ko Sir Ellie Bellesa sa ating Messenger or Facebook. Okay po? So yun ha. Sana nagawa natin to. Define and difference. Ayun po. Ano po? Ayun. So ayun, we're done with our session for week 2. Identifying bias and prejudices in reading text. Sana marami kayong natutuhan. Alam ko marami kayong natutuhan. You have learned a lot from this session. Yung mga mali na
common statements natin araw-araw. Ayun po. So we'll end our session this afternoon. Hanggang sa muli, ako si Tutor Ellie from SDO Camsur, and nandyan lagi si Tutor Job from the SDO Nueva Vizcaya. And every 3 o'clock, 3:40 p.m. tayo every Tuesday every week until the end of time. Pasensya na kanina na late lang tayo kasi nagkaroon ng brownout dito sa aming lugar. Ayun, thank you very much ha. Gawin niyo yung assignment and avoid bias, avoid stereotype, avoid prejudices. Ano po? So, hindi ibig sabihin na yung mga lalaki ay cheaters, wrong. Yung mga babae, easy to get, wrong. Ano po? So, tandaan natin yan ha, huwag tayo mag-generalize. Okay po? So, yan. So, ayun, abangan nyo yung ating mga, suportahan nyo din at share nyo din sa mga kapatid nyo na sa grade 7, 8, and 10 na manood ng Ito Like kasi ma-awardan yung mga schools nyo. Maliban din yung mga learnings na makukuha nyo katulad ngayong hapon. Thank you very much, Kelly, Micah, Riza, Janelle, Shan, Osha, and the rest na nandito. Thank you very much. Medyo overtime na tayo. Pero, ayun, thank you very much and thank you very much sa inyo and goodbye. Stay safe kayo lagi.